So ang pag-uusapan po natin ay hango sa aklat ng mga awit, kapitulo 128, ang talata po ay 1 hanggang 4 at babasahin ko po, pakinggan niyo pong mabuti. Ayon sa aklat ng Psalms chapter 128, verse 1 and 4, sabi ng verse 1, "Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na naisin ay sumunod sa kanyang utos." Verse 2, "Kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Ang taong ito'y maligay at maunlad ang pamumuhay." Verse 3, "Sa tahanan, ang asawa'y parang obas na mabunga at bagong tanim na ulibo sa may hapag ang mga anak niya." And last verse 4, "Ang sinumang kung si Yahweh ay buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain." So ang Diyos nawa ang magpala sa salita ng Panginoon na ating pong pagbubulay-bulayan ngayong pong hapon. Kung papansinin niyo po ang sinabi ni King David, may mga ilang bagay po siyang binanggit ho dito na kakaiba. Ang sabi niya sa verse 1, "Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na naisin ay sumunod sa kanyang utos." Ano raw ho ang taguri sa isang taong sinusunod ang kalooban ng Panginoon? Mapalad. Pakisabi sa katabi mo, mapalad ka. Okay, pagdating po sa verse 4, "Ang sino man kung si Yahweh ay buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain." So dalawa lang ho ang keyword at iisa lang ho ang ibig sabihin. Sa verse 1, yung may takot daw ho sa Lord at mayroong maalab na pagnanais na sumunod sa kanyang kalooban, ay pinagpapalang lubos ng Panginoon. Then pagdating sa verse 2 and verse 3, mai-enjoy ng taong naglilingkod sa Panginoon yung bunga ng kanyang ginagawang paglilingkod. Yung kanyang tahanan mapagpapala, ang kanyang asawa ay gaganda, at ang mga anak daw ho ay magiging magdudulot ng kaligayahan at magiging maunlad ang kanilang pamumuhay. Malaki ho ang nagagawa ng paglilingkod ho ng isang tao sa Panginoon. Hindi lang ho tayo ang napagpapala kapag tayo po ay naglilingkod sa Lord. Sapagkat kapag ang isang tao ho ay natuto ng maglingkod sa Panginoon at nagawa niya na o ginagawa niya na ang kalooban ng Panginoon, hindi lang po siya ang magiging pagpapala, maging ang kanyang pamilya mapagpapala. Kaya ho ang ating pag-uusapan ngayong hapon, pinamagatan kong, ikaw ang magdadala ng pagpapala sa pamilya mo. Sabihin mo nga po sa katabi mo, sabihin mo sa kanya, ikaw ang magdadala ng pagpapala sa pamilya mo. So dito po sa Psalms 128 verse 1 and 4, pinakita ho ni David ng isang taong naglilingkod sa Panginoon ang nagiging dahilan kung bakit ang kanyang sambayanan na pagpapala. Hindi ho natin minsan nakikita na yung blessing kaya lang nag-o-overflow sa pamilya nyo at sa pamilya ko dahil may isang tao na naglilingkod sa Diyos. At ang taong ito ang gagamitin ng Panginoon para magdala ng pagpapala ng Panginoon sa kanyang sambayanan. So yung mga taong naglilingkod sa Lord, sila talaga ang ginagamit ng Diyos na tagapagdala ng pagpapala sa pamilya nila. Yan ang dahilan kung bakit gumaganda ang buhay ng mga taong naglilingkod sa Panginoon. At mga nanay, mga tatay na andito po ngayon, gusto ko po kayong kausapin ng puso sa puso. Naniniwala po ba kayo na kapag ang pinangarap po nating paglingkuran ay ang Diyos, may 5 magagandang bagay na po pwede hong maganap at mangyari sa pamilya natin? At ano-ano ho itong 5 magagandang bagay na po pwedeng mangyari at maganap sa pamilya ng isang taong ang pinangarap ay paglingkuran ang Diyos? Isa-isahin po natin, 5 bagay po ito. Una,
Kapag ang Diyos ang pinangarap mong paglingkuran, ang unang gagawin sa iyo ng Panginoon at sa pamilya mo, aayos at gaganda ang pamumuhay ng pamilya mo. Kaya minsan parang napakagulo ng pamilya natin, parang walang kaayusan, parang walang magandang nagaganap at nangyayari sa pamilya natin kasi wala ni isa man sa pamilya natin ang nangangarap na maglingkod sa Diyos. Pero kapag ikaw na isang magulang, ikaw na isang ama, ikaw na isang ina, at ikaw na isang anak, pinangarap mong paglingkuran ng Diyos, ang gagawin sa iyo ng Panginoon, ang unang magandang bagay na gagawin sa iyo ng Panginoon at sa pamilya mo, aayos at gaganda ang pamumuhay ng pamilya mo. Obserbahan niyo po, wala ho ba kayong mga kakilala na dati po ang buhay ay mas mahirap pa sa daga? At nung sila ho ay natutong maglingkod, natutong mag-alay na kailang buhay sa Panginoon, nung sila ho ay magkaroon ng pangarap na ang hinahangad ay mapaglingkuran ng Panginoon mula sa mahirap na buhay, ay naging maayos at naging maganda ang kailang pamumuhay? Yun ho yung nangyayari. Pangalawa, kapag ang Diyos ang pinangarap mong paglingkuran, ang pangalawang magandang mangyayari sa iyo, gaganda ang takbo at daloy ng pagpapala sa pamilya mo. Kaya lang naman gumaganda ang daloy ng pagpapala ng isang taong naglilingkod sa Panginoon at ng pamilya ng isang taong naglilingkod sa Panginoon dahil wala siyang ibang pinangarap kundi ang paglingkuran ng Diyos. Hindi ho gaganda ang takbo at daloy ng pagpapala sa pamilya natin kung wala ni isa man sa atin ang maglilingkod sa ating Diyos. Pangatlong bagay po na kapag ang Diyos ang pinangarap mong paglingkuran, ang pangatlong magandang bagay na gagawin sa iyo ng Panginoon, malalayo sa panganib at kapahamakan ang pamilya mo. Kahit po pwede nang may mangyaring hindi maganda sa pamilya mo, at po pwedeng may mangyaring hindi mo inaasahan sa isa anak mo na umalis sa inyo at pumunta sa ibang lugar para maghanap buhay at magtrabaho, pero hindi pahihintulutan ng Diyos na may maganap na hindi maganda sa kanila sapagkat ang titingnan ng Panginoon ay ang paglilingkod mo sa Kanya. At dahil pinaglilingkuran mo ang Panginoon, ang gagawin ng Diyos sa pamilya mo, ilalayo sila ng Diyos sa panganib, ilalayo sila ng Panginoon sa kapahamakan, dahil ikaw ang titingnan ng Panginoon na naglilingkod sa Kanya. Kaya napakaganda ho ng sinabi ng Book of Psalms, chapter 91, verse 1 and 3. Basahin ko lang po at sa bahay nyo na lang po basahin ng gusto. Ang sabi ng Book of Psalms chapter 91, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makapagsasabi kay Yahweh, mugot kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkakatiwalaan. Sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di makakaranas. Verse 14 and 16, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalanin. Verse 15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. So dito ipinapakita ng Panginoon na siya ay may kakayahang ilayo sa panganib at ilayo sa kapahamakan ang pamilya ng isang taong naglilingkod sa Kanya. At ang pang-apat na magandang ginagawa ng Diyos sa isang taong ang pinapangarap ay paglingkuran ng Panginoon, magkakaroon siya ng katahimikan at kapayapaan sa pamilya niya. Ang dami na ho naming binabaybulan o mga bahay na mayroon pong Bible study. Na dati po ang kailang tahanan magulo, na dati po ang kailang tahanan masyadong walang katahimikan, wala pa sa impyerno pero parang nasa impyerno na. Dahil sa gulo ng kailang pamumuhay,
Pero nung matutunan nilang paglingkuran ng Diyos at nung pangarapin nila na ang Diyos ay mapaglingkuran, ang kailang tahanan ay nagkaroon ng katahimikan, ang kailang tahanan ay nagkaroon ng kapayapaan, sapagkat walang kapayapaan at walang katahimikan ang pamilya ng isang taong hindi naglilingkod sa Diyos. Sa ayaw mo't sa gusto, wala ka pa sa impyerno, parang impyerno na ang pamilya nyo pag hindi mo nakilala ang Panginoong Jesucristo at hindi mo siya nagawang paglingkuran. Kaya kung mayroon kang dapat pangarapin mo ang mapaglingkuran ang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil kapag ang Diyos ang pinaglingkuran mo, hindi lang aayos at gaganda ang pamilya mo, hindi lang gaganda ang takbo at daloy ng pagpapala sa pamilya mo, ilalayo ka pa ng Panginoon sa panganib at ilalayo pa ng Panginoon sa kapahamakan ng pamilya mo at magkakaroon ng katahimikan at kapayapaan ang pamilya ng isang taong naglilingkod sa Diyos. At ang panglimang bagay na ginagawa ng Panginoon sa isang taong ang pinapangarap ay paglingkuran siya, magkakaroon ng katiyakan at kaligtasan ang pamilya mo. Matitiyak mo na ang pamilya mo at ang ginagawa niyong paglilingkod ay patungong langit. Yan ho ang dahilan kung bakit ang lugar na ito ay paulit-ulit na nag-aanyaya sa mga katatayan, sa mga kananayan, at sa mga magiging nanay pa lang sa ngayon. Inaanyayahan ho tayo ng patuloy na maglingkod sa Panginoon. Inaanyayahan ho tayo na gawin kung ano ang kalooban ng Diyos. Maaari ko ho bang makita ang kamay ng mga tatay na? Pwede ko ho bang anyayahan saglit na tumayo yung mga tatay na ho nandito ngayon? Alam niyo po ba mga tatay at mga nanay, na inaasahan ng Diyos na ikaw ang magdadala ng kaharian ng langit sa pamilya mo? Mga tatay, inaasahan ng Diyos na pamamahalaan mo ang pamilya mo ng may kabanalan. Inaasahan ng Diyos, mga tatay, na andito ngayon, na ikaw ang mag-aaya at ikaw ang mangunguna sa mga anak mo na sumamba at dumalo sa mga gawain. At inaasahan din ng Diyos na ikaw bilang isang ama, ikaw ang magtuturo ng salita ng Diyos sa iyong mga anak, sapagkat ang salita ng Diyos ay isang matibay na sandigan, isang gabay at isang patnubay na maaaring maranasan ng inyong mga anak hanggang ginagawa nyo ang tungkulin nyo bilang isang ama. Yan ang dahilan kung bakit ang ating humpamagat, ikaw mismo ang magdadala ng pagpapala sa pamilya mo. Mga tatay, kung may isang kayamanan na pupwede ho nating ipamana sa ating mga anak, yun ho ay hindi ang karangyaan, kundi ang tiyak na kaligtasan na bunga ng ginagawa ho nating paglilingkod sa Diyos. Alam niyo ho kung bakit? Sapagkat kung mayroong isang tunay na pagtatagumpay, ito ho ay hindi kayamanan, kundi ang isang pangalan na nakatala sa aklat ng buhay. Kung mayroong tunay na pagtatagumpay, hindi ang kayamanan, kundi ang isang pangalan na nakasulat sa talaan ng buhay. Yan ang tanging kayamanan na pupwede ho nating ibigay sa ating mga anak, ang katiyakan na sila'y makakarating ng langit kung sila ay aayain nating maglingkod sa Panginoon, kung sila ay pangungunahan natin na dumalo sa gawain at dumalo sa ganitong uri ng pananambahan. Yan din po ang dahilan kung bakit sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2, ang talata po ay 8. Mga tatay, ito ho ang pakiusap ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa verse 8 ng chapter 2 ng 1 Timothy, ang sabi niya, sa lahat ng dako,
Nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Ano ho kaya ang dahilan bakit inaasam ni Apostol Pablo na ang mga kalalakihan ay manalangin ng may malinis na puso, manalangin ng walang sama ng loob, manalangin ng walang galit sa kapwa? Ipapakita ko sa inyo mga tatay na nandito ngayon na napakalaki pala ng nagagawa ng ating mga panalangin sa harapan ng Diyos. At bakit parang kay bilis ng katugunan sa isang ama, sa isang lalaki na nananalangin sa ating Panginoon? Dahil kapag kapala ang isang lalaki na nalangin na sa Panginoon, totoo na at galing sa kanilang puso. Bigyan ko po kayo ng 3 dahilan. 3 dahilan kung ano ho ang ibinubunga o kung ano ho ang nagagawa ng panalangin ng isang ama o panalangin ng isang lalaki. Una, ito yung unang nagagawa ng panalangin ng isang ama o ng isang lalaki. Kapag ang isang ama o ang isang lalaki ay nagsimula ng manalangin, hindi na mapakali ang Diyos at nababagabag na ang kanyang puso. Maaring tanungin niyo sa akin, Pastor, biblical ba yan? Na nababagabag ang puso ng Diyos kapag ang isang ama na may malinis na puso ay nananalangin sa kanya? Upo. Sabi ho ng 2 Kings chapter 20 verse 2 to 6. Hindi ho marahil lingid ho sa atin ang istoryang ito. Ito ho ay istorya ng isang ama, ng isang hari na ang pangalan po ay si Hezekias. At sa kanyang pananalangin, nabagabag ang puso ng Panginoon nang makita niya ng isang ama, malinis ang puso, nanalangin sa Lord, hindi ho nagawang pahindian ng Diyos ang isang magulang na nananalangin sa harapan ng Panginoon. Sabi ho ng verse 2, basahin ko po, humarap si Haring Hezekias sa dingding, at ano ho ang sinabi? At nanalangin. Ano ho yung kanyang panalangin? Nanalangin kay Yahweh. Alalahanin po sana ninyo, Yahweh, na namuhay ako ng tapat sa inyo. Buong puso pong ginawa ang lahat ng bagay ayon sa inyong kagustuhan, at buong kapaitang umiyak si Hezekias. Nung makita ho ng Lord na itong si Haring Hezekias ay buong kapaitang umiyak, yung puso ho ng Panginoon nabagabag at hindi na ho siya napakali. Tatay, tingnan niyo ho ang ginagawa ng pananalangin ho natin sa ating mga pamilya. Ano ho ang sabi ng verse 4 to 6? Hindi pa nakalalayo si Isaias sa gitna ng bulwagan ng palasyo nang sabihin sa kanya ni Yahweh, bumalik ka, sabihin mo kay Hezekias, ang hari ng aking bayan, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Tingnan niyo ho yung pagkakasulat. Narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Kapag ang isang ama nanalangin ng totoo, umiiyak sa harapan ng Diyos, ang isang Diyos na makapangyarihan, ang isang Diyos na hindi kailanman nagbabago ng pagpapasya, ay nababagabag ang puso sa isang ama na nananalangin at umiiyak sa kanyang harapan. Kung ito ho, pananalangin lang ang laki ng nagagawa ng pananalangin ng isang ama, ano pa kaya ang kayang gawin ng paglilingkod na ginagawa nyo bilang isang ama? Isipin nyo ho, ikaw bilang isang ama, ang pangarap mo magkaroon ng magandang buhay ang pamilya mo. Ikaw bilang isang ama, ang pangarap mo makitang nasa maayos na kalagayan ang mga anak mo. Pero hindi mo minsan nakikita na mayroon ka palang magagawa at ang magagawa mo ay ang ipanalangin ang iyong mga anak o ang iyong pamilya, sapagkat ang sabi ng Bible, narinig ko ang iyong panalangin at nakita ko ang iyong pagluha. Yan ang nagagawa ng luha
at paglilingkod ng isang ama. Kaya kung yung isang ama nandito ngayon ay tatayuan ng pagiging tatay niya sa kanyang pamilya, hindi po pwedeng hindi gumanda ang inyong pamilya at ang inyong sambayanan. Tatay, nasa inyo ang kaayusan ng pamilya nyo. Nasa paglilingkod nyo ho sa Diyos. Pangalawang bagay kung bakit gusto ni Apostol Pablo na ang mga lalaki po ay nananalangin. Lugod na lugod ang Diyos kapag nakikita niya o mayroon siyang nakikita na isang ama na nananalangin o isang lalaking nagpipray. Bakit ho? Ano ho ang nagagawa ng panalangin ng isang ama o ng isang lalaking may malinis na puso? Ikalawa, kapag ang isang ama ay umiyak na sa prayer, hindi na sila kayang tingnan ng Diyos, nadudurog na ang puso ng Diyos. Ilan na ho sa inyo dito ang minsan nang umiyak at ang iniiyak ay ang kagalingan ng inyong anak? Hindi ba't napakabilis ng katugunan? Hindi ba't napakadali na maranasan ng kasagutan? Kapag ang isang ama ay nagiging totoo sa pakikipag-usap sa Panginoon, hindi nagiging mahirap para sa isang ama na makuha yung bagay na gusto niya, na hinihiling niya sa Panginoon kapag ang amang ito ay nanalangin ng umiiyak sa harapan ng Diyos. Dahil hindi sila kayang tingnan ng Panginoon. Kung kanina nababagabag lang ang puso ng Panginoon kapag nakikita niya ng isang ama na nanalangin, ngayon nadudurog na ang puso ng Panginoon kapag ang isang ama nananalangin at umiiyak sa presensya ng Panginoon. Huwag naman ho kayong magdaramdam mga kababaihan. Kung wala ka ng mister, ikaw na ang tumatayong padre di pamilya ng tahanan nyo. Kung paanong sinasagot ng Diyos ang dalangin ng isang ama na may malinis na puso, ganun din sinasagot ng Panginoon ang dalangin ng isang ina na may malinis na puso. Patunayan ho natin kung yan ba ay biblical. Ang sabi ng Book of Psalms, chapter 34, verse 15, and then tatalon po tayo ng 17. Sabi ng verse 15, mga mata ni Yahweh sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, lagi siyang tumutugon. Verse 17, agad na dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Tingnan niyo ho kung hindi nadudurog ang puso ng Panginoon sa isang amang nananalangin ng totoo. Then ano ho ang sabi ng book of ng Isaiah? Sa Isaiah chapter 65, verse 24, ang sabi ho ng Bible, ang dalangin nila'y hindi pa man tapos ay aking diringgin at ibibigay ko ang kanilang kahilingan dahil hindi kayang tingnan ng isang Diyos ang isang amang nananalangin, umiiyak sa kanyang presensya, nababagabag, nadudurog ang puso ng Panginoon sa isang amang nananalangin na may malinis na puso. Nadudurog ang puso ng Panginoon. At ang pangatlong nagagawa ng pananalangin ng isang ama o ng isang lalaki na may malinis na puso, ito po yun. Kapag umiyak na ang isang ama sa pananalangin, hindi na siya kayang tiisin at pahindian ng Diyos. Nasa Biblia po ba yan? Na kapag ang isang ama o ang isang ina nanalangin ng may malinis na puso, umiiyak sa harapan ng Diyos, sila kaya'y hindi na kayang tiisin ng Panginoon? Sila kaya'y hindi na kayang pahindihan ng Diyos? Opo. Ito ho ang patunay. Sa aklat ng mga awit, kapitulo 106, versikulo 44 hanggang 45. Ito ho ang pagkakalathala ni King David. Ang sabi niya sa verse 44, gayunman, hindi rin tinitiis ng Diyos. Sino ho ang hindi nakakatiis? Kanino? Kapag nananambitan, dinirinig niya sa taglay na hirap ay kinahahabagan. Kapag ang isang ama at ang isang ina ay umiyak na sa harapan ng Diyos, hindi na sila kayang tiisin ng Panginoon, hindi na sila kayang pahindihan ng Diyos.
At ang sabi ng verse 45, dinirinig sila at inaalaala kanyang kasunduan. Mahahabag siya at dahilan sa wagas niyang pagmamahal. Tingnan niyo ho yung sinabi ng Bible. Hindi kayang tiisin ng Diyos ang dalangin ng isang amang may malinis na puso at umiiyak sa harapan ng Diyos. Mga tatay at mga nanay nandito ngayon, ang ginagawa ho nating paglilingkod ay papuntang langit at para sa pamilya natin. Hindi ka kayang tulungan ng kapwa mo. Ang may kakayahang tumulong sa iyo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo. At dahil siya ay may kakayahang tulungan ka, ang pinakamainam na dapat mong gawin ay ibuhos na ang buong oras at panahon mo sa paglilingkod sa Kanya. Sapagkat kahit kailan, hindi pinababayaan ng Panginoon ang isang taong naglilingkod sa Kanya. Mayroong 3 kahilingan ako sa inyo mga nanay at mga tatay. Kayo na ho ang kakausapin ko. Sa mga tatay at mga nanay nandito ngayon, ito yung 3 bagay na gusto kong gawin nyo. Una, kayo ang inaasahan ng Diyos na gagawa ng Kanyang kalooban sa pamilya nyo. Mga tatay at mga nanay, ikalawa, kayo ang inaasahan ng Diyos na maglalapit ng inyong mga anak sa Kanyang kaharian. Mga nanay at mga tatay, kayo ang inaasahan ng Diyos na magpapalaganap ng kaayusan at kabanalan sa inyong pamilya. Huwag nyo nang hintayin na may gumawa pa nitong ibang tao. Kayo na ang inaasahan ng Diyos. Yan ang dahilan kung bakit araw-araw tuwing Martes dinadala ka dito ng Panginoon. At yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon malakas ka. Kasi ang gusto ng Panginoon, inaasahan ng Diyos na ipapalaganap mo ang kaayusan at kabanalan sa pamilya mo. Inaasahan ng Diyos na ikaw ang maglalapit sa mga anak mo patungo sa kaharian ng Diyos. At inaasahan ng Diyos na ikaw ang gagawa ng Kanyang kalooban sa inyong mga pamilya at wala ng iba. Yan ang tungkulin na mayroong ka, tatay at nanay. Huwag mong mamaliitin ang mga bagay na iyong ginagawa para sa Panginoon. Sapagkat yan ay may dakilang gantimpala na nagbubuhat sa ating Diyos na buhay na dadaling niya sa inyong mga pamilya.